Hello sa inyo, YouTube. Ayan. J Mike's TV again. Magandang gabi sa inyo lahat dyan. Magandang gabi rito at magandang umaga dyan sa Pilipinas. Nalamunan ko na to. Bay, naudras na upuan ko. So, anong oras na? Ay, mag-aalas 7 na. So, ngayong gabi guys, ito ay top 5 ghost caught on camera. Katabi na pala niya ang multong bata. Goosebump top 5. So, subscribe tayo dyan sa Goosebump top 5 sa mga multong nakuha na ng mga video. So, huwag natin patagalin to. So, play na natin. Enjoy na lang kayo dyan at gumata ng kahit anong meron kayo. O kaya kahit bakal. Okay, say joke lang guys. So, tara guys, play na natin to. Video ang inyong matutunghayan ay para lamang sa mga taong matatagang loob dahil maaari itong magdulot ng disturbance sa inyong mahimbing na pagtulog. Top 5 Ghosts Caught on Tape. Creepy Encounter. Alam na nating grabe yung boses niya ba? At na normal nang may magpapakita sa mga ospital dahil sa dami ng mga nagkakasakit at pumapanaw dito, mapabata man o matanda. Ganito ang na-encounter ng mag-asawang nasa video nang pumunta sila sa ospital para dalawin ang kamag-anak nilang may sakit. Ang lalaki sa video ay nagkukwento sa kasama niya tungkol sa batang babae na nakita niya sa isang bakanting kwarto. Ito ay may maitim na buhok at pulang damit na ayon sa kwento niya ay kakaiba ang ngiti nito. It has an evil grin. Ipinakita pa niya sa kasama niya kung ano ang ginagawa ng batang babae nung makita niya to. Panoorin ang video. He's calling. Chair. Is she still there? In that chair right there. There was a little girl, like I said, no bigger than Sarah. Black hair. Well, grabe, nakakatakot yun. Nakikita niya. May third eye to. We don't know how big Sarah is. Sarah's about... Sarah's a 6-year-old that we babysit. She like that? She has black hair with pigtails. Her eyes are like red, wearing a red dress. She's legit sitting doing this. She's sitting there. She has her hands on her lap. Sadistic smile is doing this. And she's sitting at that chair right there, Jason said. Right there. Imagine being at the hospital and seeing something like that. My dad was like 2 rooms down. But yeah, that's a little ghost tale for what Jason saw at the hospital. Ito yan yung nagbabantay ako sa lolo ko. Bawat nilalakaran ko sa hallway may malamig, may mainit. Tapos ang creepy, nakakatakot. Tapos ilan lang yung tao sa sa lobby. Habang ang lalaki sa video ay nagkukwento, pumunta siya sa charging station na nakapagitna sa 2 kwarto. Tignan mabuti ang reflection sa salamin. Uy, ayun o! She like panted, she has her hands on her lap. Sadistic smile just doing this. Makikita ang nagvi-video at isang batang babae ang katabi niya. Wala naman daw ibang tao sa hall ng hospital na yun kung hindi silang 2 lang. Ang nakakapagtaka pa, makikita mo ang pagtama ng liwanag sa babae doon sa refleksyon ng salamin. Samantala, ang batang babae ay walang kahit anuman na kulay ang makikita. Ito ay parang anino na kulay itim lang. Ito din kaya ang batang babae na nakapulan na nakita niya? Ano sa tingin niyo mga ka-goosebumps? Nasa inyo ang pagpapasya. Kayo na ang bahalang humusga. Restless Spirit. Ang susunod na video ay nanggaling sa Indonesia. Pinapakita ng babae ang isang photo na kuha ng CCTV. Ito ay still image sa loob ng building na pinapakita niya sa kaibigan niya. Wala namang unusual sa photo.
Walang tao, lamesa at mga patong-patong na mga silya. Not until i-zoom in mo ang photo. Telah ini gini quality saya. Apakah ada yang aneh? Tak juga. Ya. Bumuha siya tayo pinto ng kusaya. Ding 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 ding. Sigma boy. Sigma boy. Iya. Kok message dulu? Jam 23.41. Hindi kaya edit yan eh. Kasi nasa ano, sa may CCTV eh. So tignan mo yung itsura, oh, yun, oh. Oh. Naka-ano pa eh, nakabalot, ayun, oh. Ayun, oh. Tapos, 0623. Pecha. Ayun, oh. 4120 na to, oras. Ewan. Kalau foto ni kayak message ya. Nakatakot to. Bedani cah. Iso Indonesia, nyuwata ya Raimu. 2025 lang pala. Pagka-zoom in ng letrato sa cellphone, tatambad ang imahe ng isang tao na may nanlilisik na mata ang inyong makikita. Ito ay nababalot ng maputing tela, ang lalong nakapagtataka. Parang naaagnas na ang mukha nito at parang may bakas pa ng dugo sa noo at bibig nito. Dahil sa itsura ng nakita nila, hindi nila maiwasang ikumpara ito sa Pokong. Ang Pokong ay nanggaling sa... Kasi kung picture naman yun, pwedeng maipatong yun dun. Pero hindi eh. Indonesian at Malaysian folklore kung saan ang katawan ng taong namatay ay nakabalot ng puting tela at mahigpit na nakatali sa gawing ulo at paa. Ito ay mga supernatural beings na hindi matahimik. Ang iba ay nagpapakita para humingi ng tulong at ang iba naman ay para makapanakot lang. Madalas itong makikitang nakalutang malapit sa mga puno at masusukal na lugar. Kung totoo ang nakuha ng camera, bakit kaya nagpakita ang Pokong sa labas ng building? Ano ang pakay nito? At ano sa tingin nyo? Is it real or fake? Ikaw na ang magpasya. Hide and seek. Nagtatrabaho si Leon bilang babysitter sa 5-year-old daughter ng amo niya na madalas ay nasa ibang bansa. Ang batang binabantayan niya ay may manika. Sabi niya kay Leon na ito ay gumagalaw ng mag-isa. Sa simula pa lang ng trabaho niya, terrifying information agad ang natanggap niya. What you doing over there? Nice. What was it that you told me earlier about your doll? When I play hide and seek with my doll, it moves. You said it moves? Yeah. Yung mga bata may yan eh, may mga imaginary friend yan eh. Nakakita talaga yan eh. That doll? This doll? Yeah. You said it moves? Like you move it or? No. What? When does it move? When you play hide and seek with her. Good. When you play hide and seek? Yeah. Tato, pamagin. Bro. Pamagin po, kapatid. Wala. Ayon sa bata, ang manika ay gumagalaw lang kapag nakikipaglaro siya ng hide and seek. Dahil sa intriga ni Leon, sinubukan niyang makipaglaro sa manika ng tagu-taguan para may verify niya kung totoo nga talaga ang sinasabi ng bata o gawa-gawa lang. Para makasiguro ng hindi gagalawin ng bata ang manika, sinama niya ang bata sa kwarto kung saan sila magtatago at ito ang nangyari. Oo nga, obserbahan lang. Hindi mo, pangatlo. Ay, pangatlo lang pa. Pangapat siguro. Oh my! Scared me. Don't do that, dude. Unfortunately, hindi gumalaw ang manika sa ginawa nilang hide and seek.
Marahil ay alam ng espiritu na nire-record siya ni Leon. Medyo lumalalim na ang gabi, kaya dinala na niya ang bata sa kanyang kwarto para patulugin. Nang makatulog ang bata, bumalik siya sa sala. Nagulat siya sa nakita niya at nagdadalawang isip siya na maaaring may katotohanan sa sinasabi ng bata sa kanya. Like, I noticed the dog has been staring at the door. Nakatingin sa ano. Gulat na naman to. Natagpuan niya ang aso na nakaharap sa manika. Pinapanood lang ng aso ang manika na parang may iba siyang nararamdaman dito. Maririnig din ang aso na nag-growl sa manika. Ganun pa man, kahit nag-growl ang aso sa manika, cautious pa din ito sa paligid niya at nakadistansya pa rin siya sa possessed doll. Mas lalong natakot si Leon sa nangyari. Matapos noon, mas pinili na lang niyang wag isipin ang nasaksihan niya at pumunta na sa kabilang kwarto para matulog. Yo. Nagising si Leon sa ingay ng piano toy na nagmumula sa sala kung saan andon ang manika. Pagsilip niya sa kwarto, makikita ang piano toy na umiilaw sa tabi ng doll at maya-maya pa, unti-unting umangat ang ulo ng nakakatakot na manika bago ito bumagsak patalikod. Ang manika kaya na ito ang may kagagawan ng pagtunog ng piano toy at papaano gumalaw ang manika ng ganon. Dahil sa takot ni Leon, napabalik na lang siya sa kabilang kwarto but that encounter left him speechless. Is the doll haunted or is it just an elaborate hoax? Ikaw na ang humusga. Phantom Rider. Nangawit lang siguro yung manika. Kaya gumano na ito, move na. Ikaw ba naman laging takaw yung kuha ko? Late hour one night, nagpunta si Jalen at ang isa niyang kaibigan sa Santa Cruz Boardwalk sa California. Wala nang masyadong mga tao at sarado na ang mga rides. Napansin ng magkaibigan na bigla na lang nag-operate ang isa sa mga rides. At may bagay na nangyari na siguradong nagpabilis ng tibok ng puso nila. Okay, but the boardwalk closed like half an hour ago. This is scary. Where the fuck? Okay, I'm really bad at this. No one's on there. Is there? Okay, I totally saw someone in your camera, but I couldn't see them. Habang bumababa ang tower ride, malinaw na makikita ang pikura ng isang lalaki ang nakasakay dito. Ngunit habang dahan-dahan itong bumababa, makikita mo ang lalaki na unti-unti ding nawawala. Sa una, kitang-kita mo ang ulo ng ghostly figure na to at kapansin-pansin na talagang may nakasakay dito. Ngunit pagdating sa ilalim, makikita mong bakante na ang upuan. Sabi ng mga skeptics ay refleksyon lang ng ilaw sa sandalan ng upuan ang nakita nila. Pero kung susuriin, natatakpan ng ghostly figure ang ilang letra na nakasulat sa taas ng ride. Kung ikukumpara mo to, kahit ang sandalan ng upuan sa ride ay hindi natatakpan ang mga nakasulat doon. So, is this video real or gawa lamang ng ating imahinasyon? Ikaw na ang magpasya. Hindi, malayo kasi. The Orb. Madami ng mga paranormal videos kung saan makikita mo ang paglitaw ng mga orbs. Ang orbs ay circular anomalies na lumalabas sa mga photos and videos. Naniniwala ang mga paranormal believers na ang orb ay isang spiritual presence.
residual energy o hindi kaya ay manifestation ng supernatural entity. Sa paglabas ng mga CCTV, mas dumadami ang mga nakakapture na orbs pero karamihan sa mga ito ay madaling i-debunk lalo na ng mga skeptics dahil basta pag orb yan, totoo talaga yan. Yung mga yung mga spiritong spirito na ang orb na nakukuhaan nila ay alikabok lamang, bugs o kaya ay spider webs. Pero gusto kong malaman ang opinion nyo sa ipapakita ko. Ipis na lumilipad, mga insekto na lumilipad yan. Wala akong alam. Hindi ako magaling sa paliwanag ko. Lumiwanag po. Makikita ang perfectly round orb ang lumabas sa dulo ng hallway. Ito ay may pagka-transparent sa simula. Pero habang ito ay papalapit sa camera, nagiging mas malinaw ito. Unlike other orb videos that's caught on tape, wala nang makikitang flickering sa orb which suggests na hindi ito isang insekto. Bukod doon, hindi din erratic ang movement ng orb na to. Nagda-travel ito sa isang diretsong linya lamang. At mas mahirap ipaliwanag kung pagmamasdan mong mabuti. Ang orb na ito ay nagka-cast ng shadow at mas malaki ito sa mga karaniwang orbs na napapanood natin. Pagdaan nga ng orb sa camera, na-trigger nito ang motion lights. So mga ka-goosebumps, is this an actual spirit orb? Kung isa kang skeptic, kaya mo bang i-debunk to? Ganun pa man, kayo pa din ang magpapasya. Kayo na ang bahalang humusga. Oh, grabe. So guys, ayun na. Nakakatakot yun Puta ng buhok. Kimpi. So guys, yun na. Grabe, nakakatakot yung video mo. Nakakatakot yun guys. Kaso nga, 15 minutes 15 minutes lang muna tayo. Saka tayo mag 30 minutes. Baka bukas, sana Thursday, Friday, di na umulan para makapag food trip sa madilim na lugar. Sa maganda. Maraming mga lugar na pwede kang pumunta. Tapos pwede kang mag food trip. Tapos mukbang. Kaya lang ingat kasi may mga mga wild animals So yun guys. Maraming salamat sa panonood at please lang huwag niyo kalimutan mag-like, mag-subscribe at follow ang aking YouTube channel, J Mikes TV again. So guys, ingat kayo lagi always. So bye-bye.